nasa linya na po natin ang isang OFW mula pa sa Qatar, si Jessamine Maglaban. Good morning sa iyo, Jessamine. Good morning po. Ano po ang may paglilingkod sa inyo ni Dean Mel? May tanong lang po ako, ma'am, kasi po yung pinsan ko, mayroon po siyang, nagkaroon po siya ng problema sa Hong Kong. Yung kaibigan niya po, Sige lang. ginamit po, yung kaibigan niya po, ginamit niya po yung pangalan niya para po makautang sa bangko. Ngayon po, ngayon po, yung pinsan ko nasa Pinas na po. Oo. Ang tanong ko lang po, mahahabol pa ba siya ng bangko sa Hong Kong? Or ano pong dapat niyang gawin? Okay, ganito yan. May pahintulot ba ang pinsan mo na sa paggamit ng kanyang pangalan? Opo, pumayag po siya na gamitin yung pangalan niya. Bakit naman So pumayag? pumirma siya sa mga dokumento. Yun po ang hindi ko tinanong sa kanya. But pumayag po siya kasi nagtiwala po siya dun sa kaibigan niya na hindi siya lulukuhin na magbabayad buwan-buwan. Ngayon, Jasmine, lahat ba ng iba pang impormasyon patungkol sa kaibigan mo, ginamit rin ng taong yon? Opo, ginamit. Lahat? Ginamit niya daw po. Kung saan nakatira, anong edad, ano ang petsa ng pagkasilang niya, ginamit rin. Opo, ginamit niya po lahat. O di ibig sabihin talaga ang lumalabas sa mga... Oo, nagpanggap. Pero ang lumalabas sa mga kasulatan at dokumento ay yung impormasyon ng iyong kaibigan. Kaya alam mo, ito... Ng pinsan. Ng pinsan. Ngayon, ang tanong mo, pwede bang maghabla dito sa Pilipinas? Habulin ang pinsan mo Ng bangko. ng bangko sa Hong Kong. Opo. Ang sagot, alam mo dyan, Jasmine, lahat naman ng utang, kahit sa ang sulok ng daigdig, mahahabol ka. Kaya lang, ang idedemanda dyan, siyempre yung nakalagay sa dokumento. Kasi ang kreditor, yun lang ang kanilang pruweba na ang isang tao ay nakipag-ugnayan sa kanila. Kaya maaaring mahabla ang pinsan mo dito. Ngayon, ano ang depensa ng pinsan mo? Siyempre, sasabihin niyan, hindi talaga ako yan. Pero kasi oras na tinanong siya ng West, pumayag ka ba? Doon Sasagot ng oo. sasagot siya ng oo at doon baka magkaroon ng a little bit of connection na meron rin siyang kapabayaan. Ngayon, hindi naman ibig sabihin talo na siya. Ang gagawin niya yung tinatawag sa rules of court na third-party complaint. Ibig sabihin, basta't ikaw, halimbawa at Cheryl, kinasuhan mo ko. Pero ang tunay na may utang ay si Mr. X. Bagamat kinasuhan mo ko, ako sa parehong kaso, third-party complaint ko si X. Dadamay. Idadamay ko na siya, ipapaliwanag ko lang sa korte kung bakit nagkaganoon. Kaya kung mapaliwanag ng maigi ang mananagot sa bandang huli, yung taong gumamit ng pangalan ng pinsan mo. Kaya lang, na-inconvenience na yung pinsan mo. Pero ganun lang talaga kasi unang-una, medyo mali yung pagkakapahiram niya doon sa pangalan niya. Kanyang, hinahabol na ba siya ngayon ng bangko? Opo, lagi po sumusulat sa kanya yung bangko. Oo. Nasaan na yung kaibigan? Hindi niya po alam kung nasaan na, kung nasa Hong Kong pa or nasa Pilipinas na. Kasi magpa 4 years na po eh. Ayan, 4 years. ayan, isa pa yan. Kaya ang pasanin ng pinsan mo, talagang hanapin yan taong yan. Sapagkat nga, abala na talaga. Pero hindi naman imposibleng mahanap. Kung parehong OFW, di ba? Nandiyan naman ang POEA. Andun yung records, oo. Nahandoon. At saka, siguro may SSS naman yan. Makikita kung saan doon ang address o yung mga dating pinagtrabahuan. Konting pagod lang, konting pag-investigasyon lang, matutukoy mo yan. Okay? Jessamine? Sige. Maraming salamat po. Maraming salamat. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.